Mga katambay, kamusta po? Si Kabano po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, nakakalungkot mga tambay. Dahil nga po ang ating bansa ay lubog na lubog po sa utang at syempre po lubog na lubog po sa korupsyon. Lalong-lalo po ngayong panahon na tayo po'y binabaha. Ano po nangyari? Ito po, katulad po nito sa Metro Manila, sa NCR, ang pinakamalaking syudad, ang Quezon City po, ay nilubog po mga tambay, binaha. At talagang ibang klase po. Napakarami rin pong proyekto po dyan ng flood control. Hindi po bababa sa 254 flood control na meron po ang Quezon City na proyekto po ng mga politiko ng gobyerno. Pero sa kabila nun, bilyon-bilyon ang ginagastos, pero walang nangyayari po sa bilyon ni Juan de la Cruz. Yan nga po'y sinasabing mahiya naman kayo. Nahihiya po ba sila? Hindi po, dahil ang taong bayan ang kawawa. Sila nagpapasasa sa pera ng bayan. Ito pa mga tambay, may paliwanag po rito. Unahin po muna natin yung paglubog ng baha ngayon. Pero may paliwanag din naman po si Mayor about po dito. Unahin po muna natin itong sitwasyon ng baha. Araw ng Sabado pero walang galawan ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Bigla kasing umapaw ang baha kasabay ng ulan. Stranded tuloy ang ilang motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Wala nang galawan ng mga sasakyan sa bahagi niyan sa may Quezon City Circle kaninang alas 3 ng hapon. Paano ba naman kasi lubog sa baha ang malaking bahagi ng elliptical road? Ang mga motorista tuloy hindi alam kung saan pupunta. Hindi rin makaatras sa mga nasa harapan dahil sa dami ng stranded na sasakyan. Sa lalim ng tubig, may ilang residente naman na nagawang magpalangoy-langoy sa tubig. Sa pulsa video ang malakas na pag-agos ng baha na yan sa barangay Iscamias kanina ring hapon. Ang mga sasakyan sa kalsadang ito halos malubog na rin sa baha dahil sa taas ng tubig. Unti-unti na ring umapaw ang tubig mula sa kalsada at pumasok sa mga bahay. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng Mother Ignacia Avenue sa may bahagi ng Samar. Wala nang sasakyan na makadaan sa taas ng tubig. Ang ilan na naiwang nakaparada sa sidewalk, bubong na lang ang kita. Sa Barangay Katipunan, abot na rin sa bewang ang baha sa Manga Street habang patuloy na tumataas ang level ng tubig baha. Perwisyo rin ang baha sa ilang motorista sa Katipunan Avenue kanina. Naipon na ang mga motoristang yan bandang alas 4 ng hapon kanina. Wala kasing maglakas loob lusungin ang malalim na baha sa kalsada. Kaninang 3:51 PM, nagpaabiso na ang Metropolitan Manila Development Authority na hindi madaanan ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, EDSA Mother Ignacia at C5 Katipunan. Ayon sa Quezon City Government, nakaantabay na ang kanilang rescue team para respondehan ang mga pagbaha. Sa Las Piñas City, mabilis ding bumaha sa bahaging ito ng Casimiro sa Alabang Zapote Road. Pahirapan tuloy makadaan ang ilang residente. Agad naman daw yang humupa nang humina na ang mga pag-ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo. Yan mga katambay, grabe po ang pagbaha dyan. May mga lugar din naman mga katambay dyan ng medyo maayos-ayos pa. Pero ang majority po ng lugar na yan ay hindi po maayos. At nasaan po ang 254 flood control mga kababayan na sinasabi po. At ginagastusan po yung taon-taon. Ito po ang paliwanag naman po ng mayor dyan, mga katambay. Tingnan po natin ang paliwanag ng mayor. Set up ko lang po, mga kabayan. Ang paliwanag po ni Mayor Belmonte po ng Quezon City, mga kababayan. Set up ko lang po. Hanapin ko lang yung video. May video po si Mayor. Ito po. Ayan po, mga katambay, ang video ni Mayor. Ang kanya pong pahayag sa Quezon City. LGU ang resulta ng kanilang pagsusuri sa flood control project sa lungsod. Karamihan raw sa mga ito lumabag sa city ordinance. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
Patuloy din ang pag-iimbestiga ng Quezon City sa flood control project sa syudad. Isa sa key findings ng local government ang proyekto sa kahabaan ng San Juan River na umaabot umano sa 66 phases. Sa sumbong sa Pangulo website, 23 lang ang may completion date sa pagitan ng November 2022 hanggang November 2023. Doon sa project title na uploaded and reported, wala rin siyang limits. So yun nga, kung 3.4 kilometers yung stretch ng San Juan River sa Quezon City, saan doon? Hindi natin alam. Pero we will look into it if we will be requesting other documents from DPWH. Bagaman ito lang ang umabot sa ganito kalaking bilang, 8 pang proyekto sa District 2 ang nakitaan ng kaparehong sitwasyon. 5 rito ang umabot sa Phase 8 at ang 3 ay umabot sa Phase 9. Gaya ng unang naobserbahang pattern sa flood control projects nationwide, 16 sa Quezon City ang may kaparehong contract amount sa iba pang projects. 25 naman ang magkakatulad ang Approved Budget for Contract o ABC. Sa kabuuang pagsisiyasat ng QCLGU, nasa 254 ang bilang ng flood control project sa lungsod na nagkakahalaga ng approximately 14.34 billion pesos. 2 lang dito ang may Certificate of Coordination. Ang natira ay lumabag sa City Ordinance SP 2939 Series of 2020 na nag-aata sa national agencies gaya ng Department of Public Works and Highways na makipag-ugnayan sa LGU hinggil sa kanilang mga proyekto. So hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So outright violation siya ng 3 policies kanina na minention natin. I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. 3 projects na ang pinadalhan ng letter of objection ng city government. Yan ay dahil tinayo ang mga pumping station na ito sa non-buildable area na malinaw na paglabag sa water code. Feeling ko bilyon ang nasasayang na pera ng bayan. So if there was really that real political will to resolve flooding, I believe that this amount that has been wasted would already have been sufficient towards addressing this problem. Sa hinuha ni Mayor Belmonte, meron daw kuntsabahan na nangyayari sa likod ng mga proyektong ito. Tumanggi muna siyang magturo kung sino ba talaga ang dapat managot sa issue. Ang kanila na lang inaasahan ay mas mapaigting pa ang ugnayan ng national at local government sa pamamagitan ng isang batas na aaprubahan ng Kongreso. Para sa agenda. Yan po mga tambay. Siyempre po, wala pong kinalaman ng LGUs, lalong-lalo po ang mayor dito po sa mga maanumalyang korupsyon ng flood control sa Quezon City. Kaya po, konting ulan lang, bugso na ulan, pagka medyo lumakas-lakas, grabe na po kataas ang baha sa Metro Manila. Dahil po, wala po silang kinalaman sa mga nangyayari po, lalong-lalo po pagka bilyon-bilyon na po ang proyekto ng gobyerno, mga kabayan. Ayan, itinatanggi po ni Mayor Belmonte na wala raw po silang hindi raw pinaalam ng gobyerno, mga kabayan, ang mga proyekto nito, lalong-lalo po ang isang damukal na flood control na 254 projects. Kasama na po dyan ang pumping station. At syempre po ay hindi po bumababa at tumataginting naman na hindi bababa sa 14 billion mahigit ang ginagastos po dyan, mga kabayan. At patuloy pong ginagastosan po yan taon-taon. Pero wala po yung kinalaman si Mayor Belmonte po dyan dahil hindi po nakikipag-coordination ang gobyerno, ang DPWH at syempre po ang mga congressman dyan. Ilan po ba ang congressman sa Quezon City na hindi po nakikipag-coordination din po? At ang DPWH, hindi rin po nakikipag-koordinasyon sa mayor ng Quezon City na si Belmonte, mga tambay. ibang klase po ang ating bansa, mga bayan. Pagdating na po sa issue at pumuputok na po ang mga korupsyon, ay nag-iiba na po ang sitwasyon, mga kababayan. Ibang klase. Ito ba mga tambay, ang nagagastos na po pala diyan hindi umano sa mga flood control diyan sa Quezon City. Magmula po nung umpisahan yan ay napakalaki na po pala, mga kababayan. 'Di ba? Yung sinasabi nga po na gagastusan pa nila yan
kung sinasabing tatapusin pa nila yan ay hindi bababa sa 248 billion ang dapat pong gastusin pa nila dyan. Ang representative po, ang mga congressman po dyan sa Quezon City po ay 6. 6. Yan. Yan po, yung mga ganyan pong klase na binabudgetan po sa Kongreso. Sa tingin po ba natin mga kabayan ay walang kinalaman po ang mga congressman dyan sa kanilang distrito na pinalibutan po ng flood control at mga pumping station ang Quezon City sa 200 plus. Sa tingin nyo po? Katulad po niyan, dito po sa District 6 nila ay si Congressman Ko, si Pilar Ko, mga tambay, ang congressman dyan yan. At siyempre po, sa District 5 naman po, ay si Congressman Vargas, mga tambay. At sa District 4 ay si Congressman Bong Suntay. Sa District 3 ay ito po, basketballista po yata ito. Yung dating basketballista, si Franz Pomaren, ay congressman din po ng District 3. At ang District 3 po, ang District 2, ay ang anak po ng sinasabing isumbong mo kay Tulfo. Ang anak po ng isumbong mo kay Tulfo, ang congressman po ng 2nd District ng Quezon City na si Ralph Tulfo, mga tambay. Napakagaling po. At syempre po, ang 1st District po na congressman dyan o representative ay ang sikat din po na artista at artista rin po yata ang asawa nito na si Aljo Ataide. Aljo Altaide. Artista po ito. At artista rin po yata ang asawa nito. Parang yung sinasabing nasa Itbulaga po yata yun. Maine Mendoza ang asawa nito. Nakita nyo po mga tambay, 6 na congressman o representative. Wala po kayang kinalaman itong mga tao na ito. Dito po sa bilyon-bilyon na proyekto ng Quezon City, kaya po sila nilulubog sa baha. Siyempre po, ano po ang aasahan po dyan ng taong bayan? Mga kabayan, ano po aasahan dyan? Para po yan sinasabing matapos ang pagbaha dyan. May aasahan po ba taong bayan? Ang aasahan lang po ng taong bayan dyan, patuloy po na malalaman ng taong bayan at puputok po. Alin po? Ang korupsyon nila. At ang aasahan ng taong bayan ay ilulubog sila na ilulubog sa baha. Yun po ang magiging pag-asa at aasahan ng taong bayan sa Quezon City. Ilulubog sila na ilulubog sa baha at problema, lalong-lalo pag ganyang tag-ulan, dahil sa mga politiko na meron ng Quezon City. Quezon City pa lang yan. Ilan po ang city, ang syudad sa national, sa NCR, sa National Capital Region. Hindi po ba? Mga kabayan, nakita nyo po, ang ating bansa ay tinututukan po nila ng napakalaking budget taon-taon ang NCR, ang National Capital Region. Diyan po nila binubuhos ang napakaraming pondo ng ating bansa sa Luzon. NCR, number 1. Pero ang problema po sa haba ng panahon, mga tambay, ganun pa rin po. Sa kabila ng ginagastosan po natin ito ng bilyon-bilyon, kahit mismo yung mayor na walang kaalam-alam, wala siyang alam at wala siyang kinalaman dahil nga unang-una hindi po nakikipag-coordination ang sinasabing DPWH at ang mga congressman yata na involved dyan, na 6 na congressman ang meron ng Quezon City. Mga kabayan, bilyon-bilyon ang nawawalang pera po sa kabangyaman o sa taxpayer na ganitong klase lang po ang lingkod bayan sa ating bansa. Nakita nyo po, sila po ngayon ang laman ng sinasabing nasa hot seat. Sila ngayon ang lumalabas na pinakakurap at magnanakaw umano sa ating bansa. Sila ang mga demonyo umano, itong mga hindot na ito. Grabe po. Grabe po sila sa pera. Pero sa kabila nun, wala naman pong makukulong dyan. Kung yung DPWH secretary nga na si Bonoan di ba? Pakapalan na nga lang ng muka Di ba?
kakapalan mo na lang mukha mo at hindi rin magre-retiro. Kaya nga sabi nung isang subscribers natin, natawa ko ron eh. Dito po kay Secretary Bonoan. Ano po sabi nung isang subscribers natin? Natawa ko eh. Dahil nga yung mga proyekto po nila mahinang klase. Marami pang ghost project. Hindi po ba? Ano sabi nung subscribers po nating isa? Mas mainam daw po nang ilagay daw po. Ang ilagay na lang daw po sa mga flood control ay yung mga pagmumukha daw po ng Pangulo, pagmumukha daw po ni Tambaluslos, at pagmumukha daw po ni Secretary Bonoan. Tsak daw po, hindi masisira dahil sa sobrang kakapal daw po ng mga pagmumukha. Natawa ako doon mga kabayan. Yes, tama nga, sobrang tibay daw po at sobrang kapal ng mga pagmumukha. Mas mainam daw po na yung mga pagmumukha ng mga politiko na ito ang ginawa na flood control at hindi raw po masisira at magigiba dahil sa sobrang tibay at kapal ng pagmumukha. At syempre, isasama rin po natin sa sobrang kakapalan ng pagmumukha yung mga magnanakaw na kurap na politiko sa Quezon City. Di po ba? 6 ang congressman dyan. Nandiyan si Mayor. Sino po ang sisisihin? Taong bayan po ba? Yung mga kadambay? Di po ba? Kaya nga binabudgetan yan. Di po ba? Kaya nga nilalagyan ng maraming perang budget, lalo-lalo ang Quezon City, para po maayos, malinis. Merong pera, may budget sa paglilinis, lalo-lalo na sa mga bara natin dyan. Di ba? Sa mga drainage natin dyan, mga barado dyan. Di po ba? Kaya nga pinopondohan ng napakalalaking pera at kaya nga nilalagyan ng flood control. Hindi po ba? Kaya nga lang, ano po natutuklasan? Mismo, pagka po nagkakabistuhan na po ang proyekto nila, mga kababayan, kanya-kanya na pong tanggi at kanya-kanya na pong iwas na hindi po sila involved dyan. Ganyan po katindi ang nangyayari po sa ating bansa. Pagka nagkabukuhan na, palibasa hindi naman po nila pera ang nawala at yung pera naman pong nawala sa taong bayan ay napupunta naman po sa kanila. Kaya po, baliwala po sa kanila. Kahit po magkalubog-lubog po ang Pilipino sa baha. Ang importante, napakarami nilang pera at pwede silang manirahan sa lugar na hindi binabaha dahil sobra-sobra po ang pera nila. Itong mga demonyong mga politiko na mga hindot na ito umano. Yan po mga kababayan, isang damukal na pera po ang binuhos po dyan po sa Quezon City na binabaha po ngayon. Binabaha, nilulubog at yan po patuloy na lulubugin at babahain po. Gada bugso at bitaw ng ulan at bagsak ng ulan, mga kababayan, at dyan tatama sa National Capital Region ay halos lahat po dyan ay lulubugin po, mga kababayan. Ano po silbi ng isang damukal na flood control dyan, mga kababayan? At ano po silbi ng isang damukal na pumping station dyan? 200 plus, mga kababayan. Pero ang Quezon City, sa dami po, sa dami ng flood control, sa dami ng inuubos na pera dyan taon-taon, sa mga proyekto na sinasabi na masusolusyonan ng baha, ang nasolusyonan po, mga kabayan, ang nasolusyonan ang kanila pong kagahaman sa pera. Yan po ang nasolusyonan eh. Yung kanilang pagiging gahaman sa pera, nasolusyonan po dahil sa kanila po umano na napupunta ang karamihang pera po natin. Nakakalungkot. Kaya dito po sa mayor ng Quezon City ay may sarili po siyang investigasyon. Siyempre po, sa sarili niyang investigasyon, bilang siya po yung mayor ng Quezon City, ay hindi po siya kasama sa investigasyon sa kapalpakan ng flood control. Hindi po siya kasama. Ayon po sa kanya. Siya po yung malinis na nanunungkulan, mga kababayan, sa ating bansa. Napakarami na pong iniiwas din po ang ulo nila eh. Nakita nyo naman po yung gobernador. Yung gobernador ng Pampanga, wala rin po alam yon. Yung gobernador ng Bulacan, wala rin pong alam yon. Yung congressman po ng 4th District po ng Leyte, na si Richard Gomez,
wala rin pong alam yon sa mga ganyan anomalya. At ngayon po, si Mayor Belmonte ay wala rin naman po siyang alam dyan dahil hindi naman po sila nakikipag-coordinate sa mayor. Kaya wala pong alam dyan. Ang may alam lang po dyan, ang DPWH at syempre po ang mga congressman ng Quezon City. 6 na congressman po ang nandyan o representative, mga kababayan. Napakasakit po ng pangyayari. Pagdating po sa pananagutan o sinasabi accountability, wala po sila dyan. Exempted po sila sa pananagutan. Ang mga politiko na ito. Kaya kawawang-kawawa po. Sino po ang kawawa, mga kabayan? Kawawang-kawawa po. Sino? Ang kakawawain nila dyan? Yung mga contractors. At syempre, yung mga tauhan po sa DPWH. Yan po ang kanilang kakawawain dyan. Yan po ang iipitin nila talaga dyan. Pasusukahin po nila yan. At yan yung sinasabi, nakakalkali nila at kailangan po i-lifestyle check ang mga ari-arian po niyan ng DPWH at syempre po ng mga contractors. Yan po. Pero pagdating po sa mga politiko, mga congressman, at syempre po ang mayor, at syempre po ang secretary ng DPWH na si Bonoan, at ang Pangulo ay wala pong pananagutan sa mga ganyang kalalaking korupsyon sa ating bansa. Wala po sila. Wala silang pananagutan. Ganyan po katindi ang lakaran po ngayon. Grabe po mga sabwatan nila. Talagang parang pyramid. Para kang nambubudol. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po mga tambay, sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa patuloy po magsusubscribe sa inyong kabayan. Thank you po mga kabayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo pong binibigay na pangkape. Shoutout po kay Bea Chichiyoko. Thank you po. Shoutout po kay Bea Chichiyoko. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut ng 4531 Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Ani Jo. Si Chidorico Erguisa Jr. Arfel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Si Rosalina RK Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog. Norma Garcia, Gay at Shena. Si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo, lalo po sa inyo po mga biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At ganun din po ang panalangin at dasal po. Sama po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan. Ang ating Vice President ay maingatan po sa kapahamakan, mailayo po sa kapahamakan. Ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kaubayan sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan ang ating buong sambayanan. At syempre po, tayo rin po mga kaubayan. Thank you po sa muli. Paalam po. Happy weekends. Bye-bye.